John 10:10. Amen. I came that you may have life abundantly. Abundantly. Yes, Amen. my dear brothers and sisters, the purpose of life is to live it, Amen. to taste the experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience in life. Let us embark on this team, brothers and sisters. Journey together. Kayo po, kami po ni Sister Emma, seeking inspiration and wisdom to infuse our life with purpose. Meron pong layunin, with joy, may kagalakan, at meron din pong fulfillment. No? Amen. Welcome to our exploration of this team, living life to the fullest. Magandang gabi po sa lahat. Good evening, my dear brothers and sisters. Maayong gabi, kanatong tanan. Welcome to our Love Flock Be Inspired. This is your host, Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And our theme for tonight, Brother Vic. Maganda, exciting, Sister Emma. Kasi, although siguro narinig nila ito, pero explore lang natin ng konti. Amen. Living life to the fullest. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, magdadasal po tayo. Hilingin natin sa ating Panginoon upang maunawaan natin paano po ba mabuhay ng gusto sa ating Panginoon. Sister Ems? Amen. Join us, my dear brothers and sisters, as we put ourselves in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, as we gather here today, tonight, we thank you for the gift of life and the opportunity to come together in fellowship. Amen. We ask for your guidance and inspiration as we explore what it means to live the life to the fullest. Amen. Help us to embrace each moment with gratitude and purpose, to seek out opportunities for growth and adventure, and to cherish the relationship that enrich our lives. May your presence, O Lord, be felt among us, filling us with hope, courage, and joy. And may our time together be a source of inspiration and encouragement as we strive to live our lives to the fullest for your glory. Thank you, Lord God, for your goodness and signs and wonders. Oh, yes, For giving us this great faith, hope to continue this program, living life with the fullest, the Love Flock Be Inspired. Amen. Take control of everything, O Lord God. Fill us with your love, joy, peace, kindness, and hope. And make us an inspiration to our brothers and sisters, especially po sa mga pamilya. We surrender ourselves to you. Take care of everything, Lord, that we may inspire before we expire. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, with the intercession of Mother Mary. Amen and amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Kain mo kami patungo sa Ama, ilapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen, amen. It's Sunday, my dear brothers and Amen. sisters. Be inspired, living life to the fullest, to embrace every moment, to pursue our passion, and to cultivate a meaningful connections. Paano ba, Sister Ems, yung para bang embracing every moment? Yung lahat daw po ng pangyayari, kay malungkot, kay masaya, we will embrace it. Amen. Doon kasi natin makikita yung ating passion. Passion saan? Passion po sa pagtsatsaga. Passion po sa living life with the fullest. Amen. Ibig sabihin, i-maximize natin yung ating buhay. Amen. Amen. And cultivating a meaningful connection where? To God, of course. Of course, siyempre, ang unang connection natin sa ating Panginoon. Amen. Ang pangalawang connection natin sa kapwa natin, sa mag-asawa, sa mga anak at magulang, no, sa ating kapwa, sa opisina natin, kapatid natin, kasama natin sa community. Kaya nga, isasabi po doon embracing abundant life. No? Paano ba yung sinasabi? Paano natin explore yung meaning ng living life with the fullest? Ito, mas paborito po natin to. Paborito ko rin po ito. Yes. John 10:10. Sister Ems? Yun yung one of the promises of God. Amen. John 10:10 says, I came that you may have life abundantly. Nagpunta ako rito upang bigyan kayo ng buhay. Anong klaseng buhay? Buhay na ganap at kasiyasiya. Pag sinabi po natin buhay na ganap, ito po yung buhay na wala na tayong hahanapin pa. Amen. Teka muna, Brother Vic, bakit ba maraming tao may hinahanap? Ganon din tayo noon, Brother Vic, diba? Sa lumang buhay. Yeah. Ang alam natin na life abundantly, materialistic sa mundo. Kaya nga even sa relationship ang nahanap natin yung masisiyahan lang tayo one-sided. Di ba? At yung ganun nga para bang mahal kita pero bigyan mo ako ng ganito. Amen. Minsan yan nakikita ko ngayon magbibigay, magre-response yung wife pag mayroong pera. Parang hindi, I don't know siguro lumagpas na tayo doon, nag-graduate na tayo doon. Nung araw, yun ang pamantayan natin pag meron pera, masaya ka. Kaya nga po, parang lalabas yun, ang babae, ang tinatawag na ingat yaman. Treasurer.
Treasurer. Kaya nga sinasabi natin, to live a life with the fullest, yung sinasabi natin yung wala na tayong hahanapin pa. The concept of abundance, meron pong aspeto ng buhay. Number one, sa relationship. As a couple. Di ba, paano po bang nabubuhay ng abundant life sa couple? Ang mag-asawa. Of course, nandun po yung sinasabi nga a two couple with a forgiving couple, doon nabubuhay. Kasi hindi naman po ito yung puro masaya lang Natutunan natin yun, Brother Vic, when we joined the Marriage Encounter and Renewal. Kasi nung lumang buhay ko, sige, patatawarin kita pero mahirap kalimutan. Yun yung sa lumang buhay. Kasi yung sinasabi mo pag nagpatawad ka at sinabi mo na kasama mo ang Panginoon, ibig sabihin, nagpatawad ka ng buong buo, kakalilimutan mo. Kasi Amen. nagpatawad ka na Ayun, na-experience na natin yon. Yun nga, nung nakilala na natin ang Panginoon, na ganun pala yun, to live the life abundantly, nakasama yung forgiveness, yung pagpapatawad, na kailangan kalimutan. Sa relationship, ganun yun. Ganun din po sa magulang at anak. Di ba? Magulang at anak. Up to now, up to this present, my dear brothers and sisters, meron pong magulang at anak na hindi magkasundo. Amen. Meron pong magulang at anak, ang tawag dito, kumbaga sa totoo lang, nagsusulian ng kandila na hindi na ikaw ang magulang ko, na hindi na ikaw ang anak ko. Meron nga ako na witness, recently lang. Imagine mo, yung kanilang bahay, hinati. Oh, yes. Hinati. Kasi yung mana, parang nagkaroon ng pagkamuhi yung anak at ganun din yung magulang. So, still, I'm praying for them. Alam mo, kapatid, sa totoo lang po, pag hindi natin binigyan ng chance ang Panginoon sa buhay natin, wala yung sinasabi ng nating abundant life in relationship. Amen. Di ba, meron din yung dating magkasama sa negosyo, magkaibigan. Kaya nga sinasabi ng iba mabuti pa magkaibigan na lang tayo, wag lang tayo magnegosyo. Pero sabi naman ng iba, mabuti na yung nagkanegosyo muna kami bago kami nagkaroon ng magkaibigan. Minsan nagkakasiraan pa pagdating sa pera, material na bagay. So, ibig sabihin, ang material na bagay, ang nagbibigay ng paghahati-hati, pagbabuklod-buklod, pagkamuhi, sa isa't isa because of yung magkakapatid pagdating sa mana, pag naggabyado yung isa, wala nang kibuan, nagseselos yung isa kasi mas paborito yung isa. Yun minsan minsan ang pangunawa ng mga anak is may paborito ang magulang. Amen. Remember this, ako natutunan ko ito sa Sister Eme. Tingnan niyo po yung akin 5 daliri, hindi po sila pare-pareho. Hindi po ba? So sa relationship po natin sa ating mga anak, we will treat them and we will deal with them according to them, to their uniqueness. Hindi mo sila pwedeng pagpantay-pantayan Even ang ating finger, pag pinagpantay-pantay mo, 1 oras, 2 oras, 1 araw, mayroong magsasakripisyo. Amen. So we need to deal it according to them. Ganun po yung ating yun yung isang naunawaan ko sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Pero siyempre, ang dealing natin relationship sa ating mga anak, kasama ang Panginoon. Amen. Diba? Amen. Experience the great life with the Lord. Ito yung sinasabi ko sa simula nung makilala natin ang Diyos, natuto tayong bumasa ng gospel, Amen. ng salita ng Diyos. Isinasa buhay. Yeah. Hindi lang yung basa ka ng basa. Pero sa totoo, aminin man at hindi natin, kapatid, Sister Emma, sa una naman talaga, basa lang tayo ng basa. Di ba? Hanggang sa tayo mismo mapukaw, masyado malalim. Magising. Sa Bisaya, matandog. No? Mamulat. Matouch ng salita ng ating Panginoon. Syempre, Brother Vic, kasi hindi naman overnight lang yun na pag binasa mo, maisasabuhay mo na. Hindi marami pang dugtong-dugtong yan Tapos marirecall mo na, yung pala yun, yung gano'n, di ba? May tawag ako doon, Sister Emma. Every day is a beginning with the Lord. Amen. Wala pong ceiling. Yung pong pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, yung experience natin na great life with the Lord, is hindi po ito natatapos pagkatapos nyo ng renewal, tapos na. Pagkatapos ng marriage encounter, tapos na. Hindi po. Hanggang di po tayo natatapos sa mundong ito. Di ba? Hanggang di tayo natatapos sa mundong ito. And most especially, yun po yung isa pong isang sustansya
great life na tinuturing natin, yung Eucharistia. Amen. Eucharistia. Totoo po yun. Napaka-blessed po natin. Amen. Kasi meron tayong misa, the liturgy of the word, which is the gospel, and the liturgy of the Eucharist. Buhay na Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. At nagkatawang tao sa pamamagitan ng Eucharistia. Yun yung sinasabing, ano yan? Man does not live by bread alone. Amen, amen, amen. Hindi raw yung po, mga gospel, ano? hindi raw the po, last few days na, puros bread of life. Bread of life. Sabi ng iba, ang tao doon hindi nabubuhay sa tinapay lang, kailangan may palaman. joke lang po. Kaya ka pala binigyan ng malaking peanut butter. Amen, amen. Thank you, sister, brother. Okay, so personal growth, 'di ba? Yung pag-unlad natin, kumbaga sa ano natin sa totoo lang po yung abundant life na binigay sa amin ng Panginoon. Sa akin po, yung integrity. Sa iyo, Sister Emma, yung integrity din. Nagkaroon tayo, inilagay ng Panginoon ng pedestal na tayo magkaroon ng integridad. Ang hirap pong itatag, ang hirap pong, yung ating integrity. Pag nawala ang ating integridad, tapos na po. Wala nang tiwala ating kapwa. Pero ang Diyos, kaya niyang ibalik. Amen. Kahit makasalanan ka, Amen. kahit na rumi ka, kahit na marami nang namumuhay sa iyo, time will come, makikita po ng tao na totoo ka na binago ng Diyos. Amen. Di ba? Ano pa yun? Binigay sa atin ng Panginoon na abundant. Respect. Respeto. Kahit saan tayo pumunta. Di ba? Sa business, respeto. Sa silingan, respeto. Silingan, kapitbahay po. No? Ano pa? Sa neighbor natin, sa community, no? Kahit saan, mayroong respeto. Even the priest nga no? Oh, yes. Di ba? Ang respeto. Yung social status, inangat din tayo ng ating Panginoon unknowingly. Di ba? Ang daming binigay ng ating Panginoon. Kaya nga sa aming buhay ni Sister Emma, sa totoo lang po, ang dami na pong ipinagkaloob ng Panginoon. Yung po sinasabi natin na embracing abundant life. Naku, kapatid, sa totoo lang po, napakaraming biyaya ng Diyos. Parang na-experience natin, Brother Vic, na yung buhay na ganap at kasaya-siya, wala ka nang hahanapin pa, basta kasama si Lord. May trials pa rin Oh yes, diba? of course. May problema pa rin pero ang masarap doon, meron kang tatawaging Diyos. At saka parang naging modelo natin ang Mother Mary na may mga problema siya while she was on earth, pero she knows how to face them. Okay. Nabanggit mo yan. Sabi nga ni Monsignor Roger Fuentes, hold on to Mary. Amen. Because Mary knows Jesus. Kasi galing siya sa tiyan niya. So, yung pong pagkadugo ni Jesus at ni Maria, ay iisa yan Kaya nga po, pagka po tayo tumawag kay Mary, para bang si Mama Mary na po ang nagpapaliwanag sa ating Panginoong Jesus. Amen. Na kahit ikaw makulit ka, kahit ano pa ang status mo sa buhay, hold on to Mary. As the intercessory. Siya ang nagdadala ng ating panalangin. Pero hindi po siya ang nagbibigay ng milagro. Ang anak po niya. Kaya nga sabi doon sa Mother Perpetual Help, ina na laging saklolo. Ang laging saklolo, hindi po ang ina. Ina po siya na langit sa klolo. Ang langit sa klolo, si Jesus. Si Jesus. Oh, amen. Amen. Trusting in God's plan. Yun yung sinasabi nating life to the fullest. Yung ibig sabihin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Very important in trusting God's plan, Sister Ems. Kasi marami po tayong plano, marami tayong goal. Marami kaming ginagawa ngayon. Meron kaming venture ni Sister Emma ngayon, nakakatawa busy po siya ngayon. Ako talagang wow, I thank God because God makes Sister Emma busy kasi upon retirement, kung wala na pong gagawin ay Diyos ko po, ang hirap. Ngayon, busy po siya. Meron po siyang venture. Pagdasal po natin siya. Ano sabi sa Jeremiah 29 verse 11? Ito yun Ito yun. Yeah. Ito yung one of my favorite na promises ni Lord na in Jeremiah 29 verse 11. Ayun na yun. I know the plans I have for you, declares the Lord. A plan to prosper and not to harm you. The plan to give you hope
and a good future. Diniin pa ni Lord doon sa salita niya sa Jeremiah 29. For I know. Yun, hey, alam ko, mas alam ko yung plano ko sa'yo. At yung plano ko sa'yo, mag-prosper ka. Bakit naman, Brother Vic, Sister Ems, hanggang ngayon, di pa ako nagpa-prosper? Baka po, hindi plano ng Diyos ang hawak natin. Amen. I-submit po, pag sinabi natin plano ng Diyos, isasubmit po natin yung ginawa nating plano at goal sa ating Panginoon. So whatever nag-aayusin ni Lord doon, kasi yung puzzle po na yun, He will put everything into places minsan masakit. Amen. Minsan ayaw mo. Na-experience ko yan, Brother Vic, di ba? Nung nag-retire po ako, yun nga sabi, kailangan maging busy. So, nag-dwell kami sa farming. Yun yung, although we submitted the plan to the Lord, pero yun nga, it's because of the pagmamahal ng Panginoon na walang hanggan. Sabi niya, sige anak, yun ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Pero dumating yung punto na hindi pala yon ang plano ng Panginoon. Nasaktan ka? Oh yes, of course. Nagreklamo pero, ka? Konti. Pero yun nga kasi, di ba? May sinasandigan ka. Pero ako nagreklamo ako Aminado ako, nagreklamo ako doon. May sinasandigan tayo na, yun nga, it's because of the promises of God. Para bang ang ano ko is, basta mahal ako ng Diyos. Amen. Mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. May purpose kung bakit. Ano ba yung in-stress niya Diyos sa Proverbs 3, verse 5 to 6? In Proverbs 3 naman, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. Hindi sa atin. Okay, sige. In all your ways, submit to Him. See? And He will make your path straight. In all your ways. Ibig sabihin yun yung plano. Submit to Him. Yung plano mo, yung plano ko, yung plano po natin. Yung goal po natin, submit natin sa ating Panginoon. Ngayon, kung meron po siyang babaguhin doon, huwag magreklamo. Mag-pray lang. Di ba? Mag-pray lang. Sabi nga sa terem, masakit. Pero ang sarap naman. Tingnan mo naman resulta. Di ba? Andun pa rin tayo na ibig sabihin what you call that, as is pa rin tayo, na hindi tayo ba naghahanap pa ng more than that. Yun din yung, Brother Vic, yung sinasabi, natutunan natin na acceptance and surrender. Amen. Acceptance and surrender. Kasi meron mga bagay kasi na hindi natin ma-accept. So, anong gagawin natin? Surrender sa ating Panginoon. Amen. Cultivate meaningful relationship. The role of relationship in living life to the fullest, emphasizing the importance of love. Pag-ibig, pagmamahalan. Another one is connection. Connection sa kapwa natin. Sino may kapwa natin? Asawa ko, husband niya, wife ko, anak ko, ka-community ko. Yan, katrabaho ko. So, kailangan meron din connection na relationship natin. Pero, with love. Amen. With love. Amen. Galatians 5 verse 13. You, my brothers and sisters, we are called to be free, malaya, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly with love. Ibig sabihin, pag ako po'y nakipagkapwa o magsisilbi ako talaga, hindi tutulungan ko sa Emma kasi may matatanggap ako in return. I help them because I love them. Kaya nga, humbly with love. Yun yung ano na yun. Ito po yung mga practical tips in cultivating meaningful relationship. Number 1, quality time. Di ba? Yun yung isang bagay. Ngayon po, talagang kami lang dalawa quality time. Praise God. No? Active listening, yung makinig. Yung marunong tayo makinig. Express our gratitude. Yung pagkasalamat. Kunyari, may nagawang konti, ay thank you. Hindi yung may nagawa na nga, bakit ginanon? Di ba? Instead na magpasalamat, titignan ka agad ng kapintasan. Amen. No, be authentic. No? Ano ibig sabihin be authentic? Of course, mahal ka ng Diyos. Of course, anak ka ng Diyos. Be authentic as a son and daughters of God. Amen. Communicate effectively and show empathy. Empathy is love. Diba? Merong pagmamahal. And resolve conflict constructively. Hindi yung mag-aaway kayo. Of course, merong hindi pagkakasunduan pero aayusin ito. No? Ako sa akin, pamamaraan ko lagi, prayers, Sister Ems.
once sa mga community or ano, prayer kagad. Kasi doon sa prayer, i-reveal ni Lord kung ano yung mga dapat gawin. Amen. And last, support each other. Support each other. Yun yung isang mahalaga, supportahan po natin. Yung ating mga youth, di ba, mga nakagraduate because of our support, moral, minsan kailangan ng ganito, kung may maibibigay ka, ibigay mo. Amen. Di ba? Amen. Step out in faith. Encourage, listening step out of faith and pursue our dreams and passion. Philippians 4 verse 13, Sister Ems. In Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthened me. Siyempre kasi ang Diyos ang nagpapalakas. No? Kaya nagagawa po natin ang lahat. Without God, we can do nothing. Kung wala po tayo, wala po tayong kung wala po ang Diyos, wala tayong magagawa. So, sa amin, yun ang lagi naming laging una ang Panginoon. Kalooban ba ito ng Diyos? Ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Minsan, di ba, meron tayong ginagawa. Alam natin mabuti. Alam natin para sa kabutihan ng kapwa natin. Pero minsan hindi pala yun ang gusto ng Panginoon. Ng Panginoon. Amen. Kaya nga sa atin, mas maganda, maikonsulta natin sa Kanya, maisubmit natin sa Kanya, para mas maayos yung ibibigay natin na gagawin natin. Amen. Amen. So brothers and sisters, alam niyo po, to live a life in the fullest, ibang klase. Lagi, ako isa lang ko doon, Sister Emma, yung kasama ang Panginoon. Amen. Pagkasama mo lagi ang Panginoon, you will live your life with the fullest. Abundantly. With love, joy, peace, kindness, and gentleness, the fruits of the Holy Spirit. And pagka po sinabuhay natin ang fruits of the Holy Spirit, sino po makikinabang? And it will comes back to us. Amen? Amen? Let us pray, brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we conclude our time together, we thank you for the insight and inspiration shared today in living life with the fullest. May the truth we have discussed resonate deeply within our heart and give us in our daily lives. Grant us the courage, Lord, to embrace each day with purpose, passion, to cherish every moment, and to seek out opportunity for growth and adventure sa aming pong buhay. Help us to nurture meaningfully, Lord God, our relationship, and to be a source of light and encourage to those around us. May your presence go with us, O Lord. Fill us with your hope, joy, and gratitude. May we continue to walk abundant life you have promised to us, shining brightly for your glory. In Jesus' mighty name, with the power of the Holy Spirit, with the intercession of Mother Mary. Amen and amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your Spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. If we have found favor in your sight, show us your ways, oh Lord. 'Cause we want to know you and live in your light for all of my days. Show us your ways. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place.
Lord, we need you near as we go from here. Lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. We have our hopes and we have our dreams, but we cannot go where you will not lead. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here, to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Praise be to God. So inspiring, so fruitful to live a life with to the fullest. No? It's another episode. Thank you po sa lahat. I hope and we hope Sir Emma, no? Sir Emma bumabati na ngayon. Nakakatawa kasi kasi na-experience ko talaga yung life to the fullest. To the fullest. Yes, sobrang inspired po kami ni Sister Emma, sa totoo lang po. Because of you. Amen. My dear brothers and sisters. Amen. The Love Flock Be Inspired would like to thank God for all our brothers and sisters who join us tonight, and for all our supporters, donors, benefactors of Be Inspired. Rest assured po, yung mga pinapadala nyo po, monetary, prayers, ito po dinadala po namin si Sister Emma sa panalangin po namin, especially po pag nagmimisa. At tapos po yung mga pinadala nyo monetary, ito po itinutulong natin sa mga tao pong nangangailangan. No? Marami po tayong mga kasama na nagpapadala pero ayaw magpabanggit ng pangalan. Sabi po nila, ipagdasal lang po namin sila. For those who want to support and donate, you can send your through GCash or to our bank account. Andiyan po sa ating screen. We hope and we pray that we have inspired you. Sorry po again kung may namali kami sa Sister Emma, di kami nangiti, may nasabi kaming mali o utal po kami, sana po mapagbuti po namin sa susunod. Amen. Pero lagi namin tinatandaan si Sister Emma, we will inspire before we expire. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Starts with something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are, of what we say and do. Something new. Be inspired, be an inspiration. To be His bride for those who lost their way. To be His home when everything seems over. Share His love and let them know He lives. Be